wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang Mr. Chair. So i-summarize ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga 100 tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So 2 huling tanong na lang. Una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, yung character ko. Yung boses ko lang kasi excited. But if we are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka, Hindi, sandali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na paulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am... bubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kaayo, Mr. sir. Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito, tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige. Senator Ortiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him. And I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior Superintendent Padilla? I only congratulate people with itong mga police daw graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero mag-congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag Mr. tayong Chair, umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong
kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, Bakit ano po? tinawag Mr. ninyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigas. So, mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kaysa ipreso Wala akong pakialam sila? dyan sa kriminal, ma'am. So, thank you for making that of record. Pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce pag-implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ontiveros. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. wala na tayo Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Huwag na tayo magdrama dito. Tapusin na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Thank you, Mr. We can proceed immediately to the first question. We'll call you out randomly. Just raise your hand. Pero wala lang preliminary speech. We'll go straight ahead. First time? Marlon. Good evening, Mr. President. Good evening, sir. And congratulations po ang galing niyo. Ano po pakiramdam niyo ngayon at nasabi niyo ang halos lahat ng gusto niyo sabihin sa Senado kanina? Alam mo, kulang pa ngayon.
problema, ito in connection with law and order or peace and order. Mamili ka na dyan sa dalawang salita. Alam mo kasi ang what bogs down really is ang number one natin ang front is really the police. Yan yung sila Pa-share ng live. una nating Pa-share ng live. vanguard. But maraming pagkukulang sa pulis. Hindi dahil sa pulis, kundi dahil sa suporta ng gobyerno din sa pulis. If you want quality police service, we have to support the police. Nung panahon ko, may palibhasa, mayaman ang syudad ng Davao because at that time, talagang there was a blooming of everything. Nagkaroon ng pera ang Davao. So in return, sinuportahan ko yung police because were it not for the police, hindi magkaroon ng law and order, pati hindi magkaroon ng progress ang syudad ng Davao. Namuno na, at noong panahon ko, without batting an eyelash, hindi naman ako nagyayabang, nauna kami sa Davao. Because, inuna ko yung law and order. Along the way, marami akong sagasaan. Karamihan niyang kriminal. Maraming namatay na kriminal. Hindi ko I'm not evading anything. Either encounter or whatever you want it to me, bahala na kayo. Basta yung pag sinabi ko sa polis, dahil nga prosecutor ako, matagal akong fiscal sa Davao, nakikita ko yung problema. So, nung mayor ako, sinabi ko, gusto ko ito. Tanong sa polis, wala akong pakialam kung basta make the city peaceful. Kaya, along the way, yun yung sinasabi nila mga extradition killing sa Davao. Nangunguna yun Davao Death Squad. Wala na akong pakialam. Ang akin ang resulta. Dahil ako nagpa-elect ng mayor, I promise the people that I will restore order in the city. And I will make the city progressive. At sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, pati tao, in a matter of 3 years pagpupo ko, nag-bloom ang Davao. Nanguna. So sa Davao noon, magtindig lang ang pulis dyan at traffic, pumasok na itong mga NPA na ito, pak. In one day, minsan may 4 na pulis o 5 pulis ako natutumba. Kaya yung nang mayor ako, umakyat ako sa bukid. Kinausap ko itong New People's Front. Ang mali naman itong yung mga liderato nila, nandito rin sa pamilya nila, nakababa sa siyudad. Sila yung mga student leaders na naging radical, doon sa taas, naging commanders. Patay dito, patay doon. Sabi ko sa kanila, alam mo, hindi naman siguro ako bright. Pero alam ko kung saan yung pamilya ninyo. Putang ina, pag hindi kayo huminto, pag humirit kayo ng isa, iirita ko kayo ng inosente. Kayo, mga kriminal. Tayo, mga kriminal tayo, nagpapatayan tayo.
Pero kung hindi ninyo hintuan yan sa siyudad ko, sa Davao City, pag binira ninyo yung mga pulis ko, hindi ninyo hintuan yan. Uubusin ko yung pamilya. Susunugin ko yung bahay ninyo, pati yung pamilya ninyo. Kaya, nagkaroon kami ng truce. Sabi ko, mahili kayo. You cannot fuck with city all the time. You cannot have your cake and eat it too. Nandito ka sa siyudad ko, ikaw na terrorize ka, nandiyan ka sa bukid, bababarang Indian style. Alam mo, pakiusap tayo dito, pero kung hindi tayo makaintindihan, hiyain mo ako, magkahiyaan tayo, magpatayan talaga tayo dito. Mr. President, Na kung Parang question. gusto ninyong inosente isali natin, kayo. Araw-araw niyo pinapatayan niyo mga puso. Mr. President, walang duda po na legacy niyo yung at napagtagumpayan niyo yung war on drugs, yung mga narco-politicians, yung mga uniforms na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Naniniwala pa kayo na bumalik na naman sila ngayon sa lipunan? Alam ko, pero nagdidistansya ako. Kasi retired na ako. At kung magsalita man ako, wala na rin ako mag-contribute because the only way that you can deal with the problem is to have the government power. Hawak mo ang pulis at anong gusto mong mangyari dyan sa syudad mo, nakasunod. Kung hindi mo na kayang, wala ka na niya. Tahimik ka na lang. Pero bumabalik sa pati sa syudad mo. Ang sinabi ko lang naman sa kanila na, look, pagka nakaupo dyan sa City Hall, Duterte, either anak ko, o huwag ninyo kami iyain. I will not allow na mapahiya yung anak ko na mayor na babae, mayor na lalaki, papalitan lang naman sila dyan sa syudad, na hindi ako makialam. Kasi ipapahiya ninyo yung legacy ko na peaceful na kasi ang Davao. Huwag na ninyong kasi hindi ako papayag. Ngayon, kung malapit na ng election 3 years, tatakbo ako ng mayor, mauubos kayo, tignan nyo. Tangina yan. President, bababa ako ng mayor. Day 1, putang ina. Either you swim or you run. I do not give a shit. Get out of Davao or you die. Yan na naman alam buhay alam nila. Ayaw rin na sabihin din sa Congress kasi it would be maybe inappropriate. Pero para sa akin, prangka-prangkahan daw. Wala na tayong drama-drama dito. Kasi itong kriminal, hindi mo madala ng drama na the rule of law. Thank you, sir. Hindi nakakaintindi niya. Buti sana kung kinakausap mo yung rule of law, naiintindihan nila. Putang ina mo, alam yung rule of law. Rule of the money yan sila. And the rule of violence. The only way to deal with them is kung ano yung ginagawa mong address, gagawin ko sa iyo. Pag hinhold up mo isang pamilya, ni-rape mo, tapos pinatay mo,
masiguro, nung mayor ako, hahanapin kita, papatayin kita. Hindi ko naman tinago sa Pilipinas yan. Kasi nung na-presidente ako. Walang kwenta dito. It could cost my life someday. Kasi nung pinatay ko, medyo ano rin yun. May galit rin na sila sa akin. Pero, sige, matanda na rin ako. Basta, yung sinabi ko, nung tumakbo ako ng mayor, at tumakbo ako ng presidente, stop the fucking drugs. Kasi talagang yayariin ko kayo. Nung na-presidente ako, marami. Kaya sinabi, hindi ako nagbiro no yung Manila Bay na puno talaga yan. Ayaw hindi naniwala. Sorry. Ngayon, kung hindi ko matiis ang bayan ko, nagkaroon ng spasm dahil sa violence caused by drugs and everything criminal. Takbo ako ulit. Maski magtakbo lang ako ng mayor, ubos ko yun. Alam mo itong mga putang na ito? Alam mo kung bakit? Alam ka mga kriminal? Ano ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila? Alam mo ano? Baril. Alam mo lakas loob nila? Sige din, walang baril. Pagkatin nilang bahay, walang mga baril. Hulapin nila, walang mga baril. Pero bigyan mo lahat ng baril. Kaya di makalma tayong lahat. Maniwala kayo. Ngayon, kung walang tao magtindig para kaya ko talaga kayo. Kasi ako naman, peace loving ako. I follow the Ten Commandments. I give importance to every command yung utos ng Diyos. Pera lang yung tao siya, not commit. Mukhang hindi ko nasunod yun. Ayun akong parusa. Yun naman sinabi ng Diyos na, ito itong kumamin. Pag hindi nyo sinunod, pinrito kayo. Wala man. Ten Commandments. Tapos tayo nakikinig, so, pero kung sinabi ng Diyos na, ito yung commandments ko. Sundin ninyo pag papatayin ko kayo. Dati tinok itong mundo ito. Yan ang mahirap. Kasi hindi ko sabihin na ang solusyon patayan. Pero ano isa itong criminal? Society and criminal. Malakas loob itong mga animal na to kasi may hawak nila ang baril. Tapos alam nila yung mga civilian, the ordinary civilian. Hindi talaga pagpatayan niya. At ang ayaw ko lalo na yung kidnapping ng mga bata. Kaya mag-kidnap ka ng mga bata, babae, tapos kidnapin mo pa yung mga babae, tapos rape mo pa, o lalo na patayin mo. Nung na-mayor about tayo sa presidente ako, hindi kita talaga lumayan. Tapos sabihin na rule of law, hanggang kailan? Putang ina hanggang ngayon, nung fiscal pa ako, hanggang ngayon, 10 years from now, yung robbery na nagka-pending pa. Natakos na lang ako pagka-fiscal
Naging mayor na lang ako, naging presidente na ako. Utang na yung mga kaso sa korte. Alam mo kasi pagka may pera, lalo yung mga drugista, they can afford to hear. And they can delay and delay the case until kingdom come, until you rot waiting for justice. Yan ang totoo dyan. Ayaw ko sa Amerika, I would not attempt to compare my country. Wala akong pakialam sa kanila if they are successful in solving crimes in 24 hours. But dito sa Pilipinas, pag wala kang, lalo kung wala ka ng pera, tapos wala kang paluan. Yung mga mayaman na mga grabyado, they can finance the police operation and they can get justice forthwith, maybe immediately. Pero ordinaryo tao, hinood up o pinatay mo, wala na yun. Kaya, magpagkahan, sabihin, alam ko maraming pipiyak dito. Kung makinig ako sa inyong mga ulog kayo, walang mangyari sa bayan dito. Kung nakinig ako dito sa mga rule of law, mga ganon, walang mangyari sa Davao. Hanggang ngayon, Davao crawling and maybe rotting. So, mamili tayo. Nung presidente ako, nabi ko, lalo yung mga foreigners, anak ka ng but what divine right na pupunta ka dito sa bayan ko, then you fuck with drugs and kill my people. Bakit kila? Bigyan mo ako isang rason bakit kita bubuhayin. Let's ka. Bigyan mo akong rason. Kriminal ka. Durugista ka. Ginawa mo yung gunggong yung mga bata. Bigyan mo ako ng rason bakit bubuhayin kita. Sabihin mo, ano yung due process na hanggang kailan ako maghintay. Kung ako mismo ang prosecutor, ako ang mayor, mamatay na lang ako yung kaso. Alam ninyo, alam ng Pilipino, ganon ang sitwasyon natin. Huwag na tayo magbulahan. Huwag na tayo magbulahan. Nakaprang ka lang. Kung makapagbayad ng abogado yan, wala. Postpone ito, postpone doon hanggang ultimately surrender yung complainant. Sir, Lalo na yung mga pera. next question. Sige po. MJ? Patay rin. Same answer. Sir, magiging. Sir, anong komento nyo doon sa binuking kanina ni Colonel Grijaldo na yung sabi niyo rin po kanina perjury, yung paghanap nila na may suggested na mga line of thought na kailangan sabihin sa SWAT investigation. Wala. I'm sorry, but hindi ko na kuha yun either. Wala pa ako. Yung alam mo, hindi naman, in fairness to Dharma, hindi naman talaga ibig sabihin mo na hindi totoo. Ang totoo doon ay yung pangalan niya, Dharma of Legal Aid. Tama yan.
occupation. Tama yan. Pero yung third and fourth paragraph, hindi pa tama yun. So, parang true or false yun yan eh. Alam, kayo mismo, hindi na kailangan manggaling sa bungangago. I'd like to address myself to the Filipino people. Hindi na kailangan na magkyak-kyak ako dito. I was once upon a time in Christ. Hindi ko na kailangan to detail pa. Alam ninyo ang sito. Alam ninyo yun. Magkakagkaroon ng sabihin mo yung sa Robe. Magkakagkaroon. Mag-ikot ka ng Manila o makaikot ka ng buhay. Kasulat ko kasi ako ang ikot. At ako yung pumapatay. Hindi naman sila. You know, simple na lang tayo. Simple logic. Mathematics. Bakit tayo patalo sa mga bad boys? Bakit tayo patalo sa mga kriminal? Bakit tayo matakot dito sa mga sindikatong putang ina mga to? Bakit ako matakot sa mga terorista? Dahil takot ako mamatay? Ay putang ina. Siguraduhin mo lang. Unahan mo ako at pag hindi, naabutan kita. Kayong